Good morning. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 26 November 2023, Sunday. Medyo bilisan natin at tayo lalabas. Marami tayong obligasyon sa gobyerno ng Pilipinas guys para mabayaran na natin. Kasi nga yearly tayo magbayad ng ng PhilHealth. Sabi nga dati sa akin, maswerte tayo at hindi natin nagagamit sa sarili natin yung ating contribution ng PhilHealth. Ibig sabihin noon, tayo, nasa magandang kalusugan tayo. So, yung binibigyan natin na contribution, nakakatulong yung sa ibang pasyente na nangangailangan ng pambayad. So, isa tayo sa kahit paano ay nakakatulong guys. Kaya nga, pagpasalamat natin na, di ba sabi natin lagi, ano ba yan? Hindi ko naman nagagamit yung hinulog ko na yan. Ganun. Pero dapat nyong tandaan guys na napakaswerte nyo at hindi nyo nga nagamit yan sa sarili nyo. Kasi nga, ibig sabihin noon, malusog kayo. Wala kayong karamdaman. So yun, ang gawin nyo, pinakatulong na lang yan. Yun yung isipin nyo, pinakatulong nyo na yan sa mga taong nangangailangan. So dapat magbayad na tayo ng ating PhilHealth. Tsaka marami pa, SSS, ano pa ba yun? Pag-ibig, contribution yan. Hindi talaga natin yan nakakalimutan. Kasi nga, pagdating ng araw, yung SSS naman is mapapakinabangan natin yan sa ating retirement. So kahit paano kung wala ka ng trabaho, yan ang aasahan mo na na magiging pension mo. Diba? May aasahan ka kahit paano. Kasi guys, kung matanda na tayo tapos nagtatrabaho pa rin tayo, pambihira naman. So that's time, mapapakinabangan na, dapat magpahinga na tayo at mapakinabangan na natin yung ating inimpok sa SSS. Social Security System. Okay, dito na tayo sa Unang Kronika, chapter 14, ang mga ginawa ni David sa Jerusalem. Basa. Unang Kronika, chapter 14, verse 1, si Hiram na hari ng Tiro ay nagpadala ng mga sugo kay David. Binigyan niya si David ng mga kahoy na cedar at nagsugo rin siya ng mga kantero at karpentero upang gumawa ng palasyo para kay David. Verse 2, dito nabatid ni David na pinagtibay na ni Yahweh ang pagiging hari niya sa Israel at ang kanyang kaharian ay pinasagana alang-alang sa bayang Israel. Verse 3, dinagdagan pa ni David ang kanyang mag-asawa. Ang kanyang mga asawa, hala. Ito lang talaga ang yung parang questionable. Kasi nga sa 10 Commandments, do not covet. Tapos ito naman nagdadagdag. Okay, dinagdagan pa ni David ang kanyang mga asawa sa Jerusalem at nagkaanak siya ng marami. Verse 4, ito ang mga anak niya na isinilang sa Jerusalem, sina Samua, Sobab, Nathan, Solomon. Verse 5, Ibhar, Elisua, Elpelet. Verse 6, Noga, Nifig, Japhia. Verse 7, Elisama, Bilyada, at Eliphelet. Ang tagumpay laban sa mga Filisteo. Verse 8, nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ay itinanghal ng hari sa buong Israel, lumusob sila upang hanapin si David. Nalaman ito ni David, kaya't hinarap niya ang mga Filisteo. Pakisundan na ako guys, at medyo bulbul na naman tayo dito. Okay, ulitin ko, verse 8. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ay itinanghal ng hari sa buong Israel, lumusob sila upang hanapin si David. Nalaman ito ni David, kaya't hinarap niya ang mga Filisteo. Verse 9. Unang sinalakay ng mga Filisteo ang libis ng Rephaim. Verse 10, itinanong ni David sa Diyos, lalabanan ko po ba ang mga Filisteo? Magtatagumpay po ba ako laban sa kanila? Humayo ka. Sagot ni Yahweh, pagtatagumpayin kita laban sa iyong mga kaaway. Verse 11, kaya't sinalakay niya ang mga Filisteo sa Baal Perazim at natalo niya ang mga ito. Sinabi ni David, kinasangkapan ako ng Diyos upang lupigin ang mga kaaway na parang dinaanan ng rumaragasang baha. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ang lugar na iyon na Baal Perazim.
Verse 12, naiwan doon ng mga kaaway ang kanilang mga Diyos-Diyosan at iniutos ni David na sunugin ang mga ito. Verse 13, sumalakay muli sa libis ang mga Pilisteo. Verse 14, dahil dito muling nagtanong sa Diyos si David, sinabi sa kanya, huwag mo silang sasagupain ng harapan, lumibot ka at doon ka sumalakay sa may likuran sa tapat ng mga puno ng balsam. Verse 15, kapag narinig mo ang mga yabag sa itaas ng mga puno, sumalakay ka na sapagkat pinangungunahan ka ng Diyos upang wasakin ang hukbo ng mga Filisteo. Verse 16, ganoon nga ang ginawa ni David at naitaboy niya ang mga Filisteo mula sa Gibeon hanggang Gezer. Verse 17, naging tanyag si David sa buong lupain at ginawa ni Yahweh na matakot kay David ang lahat ng mga bansa. Inilipat sa Jerusalem ang kaban ng tipan. Hindi ko alam kung masyadong mabilis ang bigkas ko or what. Kasi nababasa ko naman malalaki kaya yung headings. Pero yung mga dito na sa guys, maliliit talaga yan. Kaya minsan lumuluha na mata natin sa pagbabasa. Unang Kronika, chapter 15, inilipat sa Jerusalem ang kaban ng tipan. Unang Kronika chapter 15 verse 1, nagpagawa si David para sa kanyang sarili ng maraming bahay sa Jerusalem. Naghanda rin siya ng isang lugar para sa kaban ng tipan at nagpatayo ng isang tulda para rito. Verse 2, sinabi niya, walang maaaring bumuhat sa kaban ng tipan ng Diyos maliban sa mga Levita sapagkat sila ang pinili ni Yahweh upang magdala ng kanyang kaban at maglingkod sa kanya habang panahon. Verse 3, pagkatapos tinipon ni David sa Jerusalem ang buong Israel upang dalhin ang kaban ng tipan sa lugar na inilaan para dito. Verse 4, tinipon din niya ang mga mula sa angkan ni Aaron at ang mga Levita. Verse 5, sa angkan ni Kohat si Uriel at ang 120 kamag-anak na pinamumunuan niya. Verse 6, sa angkan ni Merari si Asayas at ang pinamumunuan niyang 220 mga kamag-anak. Verse 7, sa angkan ni Gershon ay si Joel at ang 130 kasama niya. Verse 8, sa angkan ni Elizaphan si Samayas at ang 200 mga kamag-anak na kanyang pinamumunuan. Verse 9, sa angkan ni Hebron si Eliel at ang 80 kamag-anak niya. Verse 10, at ang angkan ni Uziel at sa angkan ni Uziel si Aminadab at ang pinamumunuan niyang 112 mga kamag-anak. Verse 11, ipinatawag ni David ang mga pareng sina Zadok at Abiatar at ang mga Levitang sina Uriel, Asayas, Joel, Simayas, Eliel at Aminadab. Verse 12, sinabi niya sa kanila, kayo ang mga pinuno ng angkan ng mga Levita, linisin ninyo ang inyong sarili pati ang inyong mga kapatid at dalhin ninyo ang kaban ng tipan ni Yahweh at ang kaban ng tipan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel sa lugar na inihanda ko para dito. Verse 13, dahil hindi namin kayo kasama nang unang buhatin ito, nagalit ang Diyos nating si Yahweh sapagkat hindi namin ginawa ang ayon sa ipinag-uutos niya. Verse 14, kaya nilinis ng mga pari at ng mga Levita ang kanilang sarili upang dalhin ang kaban ng tipan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Verse 15, pinasan ito ng mga Levita sa pamamagitan ng mga kahoy na pambuhat ayon sa iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Verse 16, inutusan din ni David ang mga pinunong Levita na pumili ng mga kapwa nila Levita upang umawit at tumugtog ng lira, alpa at pompyang. Anong pompyang, guys? Verse 17, kaya kinuha nila sa Heman, baka nakakita na ako pero hindi ko lang alam yung pangalan. Okay, verse 17. Kaya kinuha nila si Heman na anak ni Joel, si Asaph na anak ni Berekias, sa angkan ni Merari, si Ethan anak ni Kosayas. Verse 18, sa pangalawang hanay ng mga awit at manunugtog ay pinili nila sina Zacarias, Jaaziel, si Miramot, Jehiel, Yoni, Eliab, Benayas, Maasiyas, Matitiyas, Eli, Feliho, Miknias, at sina Obed-Edom at Jeiel, mga bantay sa pinto.
Verse 19, sina Heman, Asaph at Ethan ang pinili nilang tumugtog ng pompya. Verse 20, sina Zacarias, Aziel, Simiramot, Jehiel, Ioni, Eliab, Maasiyas at Binayas ang tutugtog ng mga lirang mataas ang tono. Verse 21, at sina Matitiyas, Elifiliho, Mikniyas, Obed-edom, Jeiel at Azaziyas naman ang sa mga lirang mababa ang tono. Verse 22, ang kukumpas sa pagtutugtog ay si Kinaniyas, pinuno ng mga manunugtog na Levita, sapagkat siya ang sanay sa gawaing ito. Verse 23 to 24, sina Berekias at Elkanah kasama sina Obed-edom at Jehiyas ay ang mga bantay sa pinto. Sa kinalalagyan ng kaban, ang ihip naman ng mga trompetan sa harap ng kaban. Ng tipan ay ang mga paring sina Sibanayas, Joshaphat, Nathaniel, Amaziah, Zacarias, Binayas at Eliezer. Dinala sa Jerusalem ang kaban ng tipan. Ang tanong ko guys, noong World War I, sino kaya ang pumalit sa mga ito, no? Kasi tiyak, dati pa to, matagal na. Yung grupo na yan ng mga aawit. So, syempre, nag-World War I na, World War II. Sino na kaya ang kapalit na mga yan? Hindi kasi tayo tiga-Israel, guys. Malayo tayo. Dinala sa Jerusalem ang kaban ng tipan. Verse 25, pagkatapos si David ang pinuno ng Israel at ang mga pinuno ng libo-libong kawal ay masayang nagpunta sa bahay ni Obed-edom upang kunin ang kaban ng tipan ni Yahweh. Verse 26, sa tulong ng Diyos nadala ng mga Levita ang kaban ng tipan kaya't sila'y naghandog ng 7 toro at 7 tupang lalaki. Verse 27, si David ay nakasuot ng kamisitang yari ng magandang tilang lino. Gayon din ang mga Levitang may dala sa kaban, ang mga manunugtog at si Kinaniyas ang pinuno ng mga manunugtog. Suot din ni David ang isang ephod na lino. Verse 28, ang buong Israel ay kasama ng kunin ang kaban ng tipan ni Yahweh. Sila'y nagsisigawan sa galak, hinihipan ang tambuli at trompeta at tinugtog ang pompyang lira at alpa. Verse 29, habang ipinapasok sa lungsod ni David ang kaban ng tipan, si Mikal, anak na babae ni Saul, ay dumungaw sa bintana nang makita niyang si David ay nagsasayaw. Sa tuwa, siya ay labis na nainis. Okay, bukas na yung chapter 16, guys. Bye everyone. God bless.